Magandang oras mga ka-art lover, mga ka-golden boy, meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito naman yung pasabog ni Trillanes kontra kay BP Sara. Noong unang pasabog niya ay medyo nagasgasan lang si BP Sara doon. Pero ngayon sa pasabog niya na pangalawa ay ito'y napakatindi dahil napakakapal ng mga ebidensya ngayon. Nandyan pa yung pandagdag, yung si Madriaga, yung bagman ni BP Sara na kumanta na ngayon against kay BP Sara, kaya wala nang kawala wala nang kawala si BP Sara dito sa pangalawang impeachment trial niya. Ay wala nang magtanggol sa kanya, di ba? Yung Office of Solicitor General ay kay PBBM na hindi na kay Digong. Yung Ombudsman hindi na rin kay Digong, di ba? Yung Supreme Court na lang ang nagkahalo-halo doon. Merong PBBM, merong Digong na mga justices sa Supreme Court. Pero yung dalawa, Office of the Solicitor General kay PBBM na, Ombudsman kay PBBM, DOJ kay PBBM, isa na lamang ang barahan ni Digong, yung Supreme Court na lang. Kaya ito, pakinggan natin si Senator Trillanes para sa kanyang pangalawang pasabog kay BP Sara. Ito ang video atin na panoorin. Magpapagsak kay VP Sara Duterte. Palagay ko yung bank accounts issue, isang mabigat na na issue na talagang pinagtatakpan na nila noong pa. Kaya nga nung isang hearing ng Quadcom na nandoon pa si Duterte noon na kino-corner siyang pumirma ng waiver, ayaw niya talagang pumirma ng waiver hanggang sa gumawa na lang ng eksena para mabago yung subject. Inabangkay ng mic, ito ba yun? Oo, Tama, tama. Nung time na yon, ando doon si Sara Duterte sa likod. Nakikita niya yung mga sinasabi ko. Pero hindi siya nagkomentaryo ni isa tungkol doon sa mga nilabas ko. Kasi alam niya totoo. Alam niya totoo yan. So, Ito yung panahon sa Kongreso, di ba, na hinawakan ni Digong yung mikropono at hihataw sa ulo ni Trillanes, di ba? Sabi ni Digong noon na pipirma daw siya ng waiver Pero para ma-stop yung kanyang pagpirma ay biglang nagwala siya. Kinuha niya yung microphone at ihataw sa ulo ni Trillanes, kaya adjourn ang sesyon dahil nagwawala si Digong. Pero yun ay kanyang strategy lamang para hindi siya makapirma ng waiver na bubuksan yung kanilang mga bank book na joint account niya ni BP Sara na mayroong laman daw yan na 54 billion pesos. Naku, grabing pasabog doon ni Trillanes, mga kababayan. Balik tayo sa video courtesy ni Sa Iyong Araw at ni Christian Isguera. isa yan, di ba? Tapos, ito ngayong nangyari dito sa Quadco, yung tungkol sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, iba-iba pang mga bogus na pangalan. Alam nyo, pagka nilagay yan sa isang impeachment process, kahit sa House of Representatives pala, yung audience mas lalawa, di ba? Makakover ng media ulit, mapapakita ulit yung mga issue na to. Talagang walang kalusot-lusot. Lalabas doon yung paano nilus tayong 125 million pesos in just 11 days. May kita yung magkano yun, 250,000 pesos na bayad sa safe house per day, di ba? Tapos itong yung mga ghost employees, ghost activities na ginamit para i-clear yung mga confidential funds. Mahirap ito mahirap ito depensahan. Hindi niya to na-depensahan nung Quadcom pa lang, lalo ngayon sa impeachment trial na. Narinig ka na bang kwento na parang chismis lang sa umpisa? Pero habang tumatagal, pakiramdam mo ay para ka nang nanonood ng Netflix crime documentary. Ito nga, ang nangyari ay parang kwento talaga to ng mga mobster, no? Ng mga gangster. Parang sa pelikula nangyayari, pero totoo. Nangyayari na ngayon di ba? Nangyayari na. Kaya ito, ang kapal-kapal ng mga papeles. Yan ay sinumiti ni Trillanes yan Kaya ngayong pangalawang impeachment ni BP Sara, palagay ko ay mahihirapan na siya dito. Kaya nga ngayon pa lamang ay gumagawa na sila ng kung ano-anong mga pangtapon kay PBBM na dumi, di ba? Para mag-alsa masa itong mga tao, para magka-revolusyon, para makwits lahat. Yun ang Kaya mayroong mga umuugong na destabilisasyon, kodita. Yun ay mga pakanaan ng mga kalaban ni PBBM para hindi matuloy ang mga kaso. Kasi kapag natuloy ang mga kaso na yan, overwhelming evidences. Kaya nga si Digong nakulong kasi mayroong mga ebidensya. Ganon din tong mga alipuris niya na gumagawa ng mga kababalaghan noong panahon nila. Okay, balik tayo kay Trillanes, video courtesy ng Sa Iyong Araw.
pasabog si dating Senador Antonio Trillanes. Pero may pasabog siya, at hindi lang basta pasabog, ito'y tila isang nuclear bomb sa mundo ng politika. Pero teka, hindi pa ito yun, huwag kang bibitaw, ang kasunod ay malala. Halika, panoorin natin ang video. Ito yung bank accounts issue. Isang mabigat na issue na talagang pinagtatakpan na nila noong pa. Tapos ito ngayong nangyari dito sa Quadco, yung tungkol sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, iba-iba pang mga bogus na pangalan. Alam nyo, pagka nilagay yan sa isang impeachment process, kahit sa House of Representatives pala, yung audience mas lalawa, di ba? Mako-cover ng media ulit, mapapakita ulit yung mga issue na to. Talagang walang kalusot-lusot. Lalabas doon yung paano nilus tayong 125 million pesos in just 11 days. May kita yung magkano yun, 250,000 pesos na bayad sa safe house per day. Itong yung mga ghost employees, ghost activities na ginamit para i-clear yung mga confidential funds. Grabe mga kababayan. Kung kayo'y bibigyan ni PBBM ng 125 million, 125 million na, hindi lang 1 million, tapos gagastosin nyo sa 11 days, anong bibilhin nyo? Bakit naubos ni VP Sara ang 125 million in just 1 week? 1 week mahigit, di ba? Anong mga binibili niya? Walang binibili. Nilagay sa bangko yan, nakasavings yan. Walang binibili niyan. Kaya magtaka tayo, di ba? Yung attorney nila sa Dahig, 140 million a day, make that a month ang sweldo. 140 million yung si Kaufman. Hindi ako ang nagsabi niya na, ang nagsabi niyan ay yung mga daldalira at chismosa din na mga channels, di ba? Nasa balita yan, alam niyo yan, na kung anong nangyayari, di ba mga kababayan? Kaya eto, balikan natin si Trillanes. Talagang parang asong ululto kapag habol eh. Parang pitbull, nakalak yung kapag nakagat ka ng pitbull, nakalak yung panga eh. Hindi ka na makakabitiw, ganito to eh. Kaya sabi ni Digong, trililing si Trillanes eh. Ngayon anong nangyari? Nakulong si Digong sa Dahig dahil kay Trillanes. Si Trillanes ang sikretong pumunta sa sa ICC para ibigay doon ng mga ebidensya. Kaya ito, maraming salamat nga pala kay Trillanes. Idol pa rin. Idol pa rin natin to eh. Magaling. Okay, balik tayo sa video. Mahirap ito depensahan. Hindi niya to na-depensahan nung Quadcom pa lang, lalo ngayon sa impeachment trial. Naalala mo ba ang pangalang Sammy Kang Uy? Hindi siya artista, hindi rin influencer. Pero sa mundo ng kalakalan at politika, isa siyang tahimik pero makapangyarihang karakter. Ayon kay Trillanes, mula 2011 hanggang 2013, si Uy ay nagbigay ng pera kada 6 na buwan sa buong pamilyang Duterte, Rodrigo, Sara, Paulo, Sebastian, at maging kay Hanilet daw, ayon kay Trillanes. Bakit importante ito? Dahil ang mga bank transactions ay galing sa isang dokumentong may mga manager's check, telegraphic transfers, at may physical trail pa raw. Pero ang mas nakakagigimbal, sabi ni Trillanes, si Sammy Uy ay hindi lang basta negosyante, siya raw ay sangkot sa illegal na droga. Ayan, so ayan na yung nangyari sa bank accounts ni Digong, kung bakit umabot ng bilyon-bilyon, 54 billion daw ayon kay Trillanes. Joint account ni VP Sara at Digong yon. At isa pala sa doon, naglalagay ng pera sa mga account na yon ay itong si Sammy Uy, na isa rin palang drug lord, negosyante ng droga, sabi ni Trillanes. Hindi akong nagsabi niya na, baka mayroong magalit sa akin. Nag-replay lang tayo, nagbigay lang tayo ng reaksyon. Alright mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Pangalawang impeachment ni VP Sara ngayong February 2026. Mayroong nakalatag na mga ebidensya si Trillanes at mayroong bagong pasabog na bagman ni VP Sara mismo na naghatid ng mga mali-malitang pera din sa kanilang mga dapat pagbigyan noon. Paki-comment na lang sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong. At sa aking event followers, paki-follow sa aking isang channel, ang The Art Lover Millennials.
Kasi doon talaga ako nag-upload ng marami-rami. Kasi nga, palagi kong inuulit, na suspendido itong ating Golden Boy. Ako yung nag-upload lamang dito pero walang monetization dito. Hindi ito monetize at baka sa Marso pa tayo ma-monetize uli dito sa The Golden Boy. Kaya kailangan ko ng inyong tulong. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na. Love and peace, not war. Hanggang sa muli.